Ang ninuno. Huwag manghusga sa mga tao. Huwag magtiwala kaagad. Maaaring pangit ang itsura pero mabuti ang kalooban. Maaari ding mabuti ang ipinapakita. Pero sa loob nito, basura ang laman. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Libay. Walang eksaktong taon. Bayan ng Iloilo. Uy, Libay! Pabot nga sa akin ng itak. Parang may nakita akong alimango dito sa may bato eh. Bilisan mo. Baka sumuot pa sa ilalim. Hindi ko na makukuha to. Utos ng kaibigan ni Libay. Ang pangalan nito ay Dolfo. Isang Sabado ng umaga. Nasa dalampasigan ang magkaibigan para manguha ng pugita at alimango habang pansamantalang mababa ang tubig sa dagat. Teka lang naman, kita mong inaabangan ko nga tong pugita sa butas eh. Bakit kasi hindi ka nagdala ng sarili mong itak? Alam mo namang pupunta tayo ng dalampasigan. Paano na lang kung wala akong dala? Di mangangapalan tayo dito. Tugon ni Libay. Sa tinagal nilang magkasama sa ganitong gawain, palaging may nakakalimutan si Dolpo. Kung hindi itak, lalagyan naman ng mga nahuli. Iniisip pa ni Libay na sadyang tamad lang ang kaibigan, kaya hindi talaga ito nagdadala. Ngunit ganun pa man, tinuturing niya itong tunay na kuya dahil mas matanda ito sa kanya ng ilang taon. Malaki ang katawan ni Dolpo at mas matangkad kay Libay. Pero pagdating sa pagpapasya at mga bagay na kailangan ng masinsinang pag-iisip, hindi gaanong pinalad si Dolfo. Kaya naging tampulan ito ng tukso at pagsasamantala ng ibang tao. Nakaugalian na ni Libay na bantayan ng kaibigan, lalo na kapag nagagawi sa kabayanan. Dahil nang minsang marami silang huling alimango at pugita na nilalako sa mga kapitbahay. Ilang sandali lang wala na ang mga binibenta ni Dolpo, pero wala naman itong hawak na pera. Ayon kay Dolpo, pinahawak niya ito sa isang lalaki nang utusan siya nitong bumili ng sigarilyo. Pagbalik niya, wala na ang lalaki. Kaya simula noon si Libay na ang umahawak ng mga huli at nagbebenta sa bayan para maiwasang maloko ng mga mapagsamantalang tao si Dolfo. Tama na siguro tong nakuha natin. Isa pa, tumataas na uli yung tubig eh. Sa Lunes na lang tayo uli manghuli. Wika ni Libay. Anong gagawin natin bukas? Linggo, di ba? Bakit kaya hindi tayo magsimbahan o? Ang sabi ng nanay ko na nabubuhay pa siya, huwag ko daw kakalimutan magsimba kahit minsan lang. Tugon ni Dolpo. Ama na lang ang kasama ni Dolpo sa buhay. Pero lasinggero ito at palaging wala sa bahay. Kung umuwi man, puro bugbog lang ang nakukuha ni Dolpo sa ama. Kasi hindi ako pwede bukas. Susubukan kong pumunta sa Kakawayan para sana mangolekta ng mga kabote. Sakto, umulan kahapon eh. Siguradong marami akong makukuha para may maigulay. Ikaw na lang yung magsimba para sa akin. O paano? Tara na! Wika ni Libay. Mula sa dalampasigan, maglalakad ang dalawa sa Kakawayan paakyat ng burol. Tatawid pa sa lumang kalsada. Malayo man na lakaran, nasanay na din silang magkaibigan. Dito nila napiling manguha ng mga lamang dagat dahil bihira ang mga taong nagagawi sa lugar. Batuhan ang ilang bahagi ng dalampasigan. Masukal na burol naman ang kailangan daanang para mapuntahan ito. Alam mo, Libay, mabuti na lang wala pang ibang nakakaalam sa lugar na to, no? Kung hindi, baka bigla na lang tayo mawalan ng makukuha. Wika ni Dolpo habang paakyat sa burol.
Tumingin naman si Libay sa paligid. Sumisipat ng mga madadaan ng prutas. Kaya nga, iwasan mo nang magkwento sa mga nakakausap mo sa baryo. Mamaya, ikaw pa ay magturo sa lugar na to eh. Sige ka, ikaw din yung mawawala ng maibebenta. Tugon ni Libay. Habang naglalakad pababa ng burol, may nakasalubong sila na matandang lalaki na tila may pinupulot na mga dahon sa unahan. Nag-aalala si Libay, baka maisip ng tao na galing sila sa dalampasigan malapit doon at pag-interesan ang mga nakuhang pugita at alimango. Mga iho, mukhang maganda ang huli ngayon ah. Baka naman pwedeng makahingi kahit isang peraso. Uulamin ko lang sa hapunan mamaya. Hindi ko na kayang pumunta sa mabatong dalampasigan para manguha ng mga lamang dagat eh. Wika ni Mang Tiago. Nagulat naman ang dalawa sa narinig. Bukod sa kanila, may iba pa palang tao na nakakaalam na maraming lamang dagat na nagagawi sa parteng iyon. Nabahala sila sa natuklasan. Hindi malaman kung bibigyan ba nila ito o hindi na lang papansinin. Kaso nga lang, mas nangibabaw ang awa ni Dolpo sa matanda. Nilapitan niya ito at inabot ang isang peraso na may kalahating pugita mula sa 5 perasong nakuha. O ito po Manong, kunin niyo na po itong pugita. Sa inyo na po yan. Wika ni Dolpo habang inaabot sa matanda ang nahuli. Tumitig siya kay Libay na tila nangongonsensya. Ay nako, ikaw talaga Dolpo. Sige na nga Manong. Eto pa po yung isang alimango, sa inyo na din po yan. Sana po, huwag niyo pong ipagkalat sa iba ang tungkol sa pinagkukunan namin ha. Halika na nga Dolpo, umuwi na tayo. Wika ni Libay. Nagpasalamat naman ang matanda. Huwag kayong mag-alala. Wala namang maglalakas ng loob na pumunta sa parting ito ng Kakauyan. Maraming salamat uli dito sa bigay niyo. Muling wika ni Mang Tiago. Nagkatitigan ng magkaibigan at nagtataka sa sinabi ng matanda. Manong, mawalang galang na po ah. Pwede ko po bang malaman ang pangalan niyo? Ngayon lang po namin kayo nakita sa parting ito ng gubat eh. Dito po ba kayo nakatira? At saka, paano niyo po nasabi na malalakas lang ang loob ng mga taong pumupunta dito? Tanong ni Dolfo bago tuluyang umuwi ng tahanan. Uy, halika na nga Dolfo. Ang dami mo pang tanong eh. Yung nahuli natin oh. Mamaya baratin na naman tayo sa baryo eh. Wika ni Libay. Tiago iho, tawagin niyo na lang akong Mantiago. Nakakatiyak naman ako na hindi ito ang huli nating pagkikita. Sige na, umuwi na kayo. Paparating ng malakas na ulan. Tugon ni Mang Tiago. Napatingala ang dalawa sa langit. Nakitang napakaaliwalas naman at malabo ang sinasabi ng matanda na uulan. Pero nang muli nilang tignan si Mang Tiago, tumakbo na ito papalayo dala ang ibinigay na alimango at pugita ng magkaibigan. Nako, mukhang naisahan tayo ng matandang yun ah. Halika nga, sa uulitin ah. Huwag ka kagad magtitiwala. Diyan tayo mapapahamak eh. Wika ni Libay. Kahit naroon na sila sa kapatagan, panay pa din ang pagpapaalala niya kay Dolpo. Hanggang sa hindi niya na mapansin ang matandang babae na marahang naglalakad sa gilid ng daan. Nabangga niya ito at natumba sa lupa. Bulag ka ba? Sa luwag ng kalsada, nabangga mo pa ako. Wika nito. Nasindak ang magkaibigan nang makita ang itsura nito. Punit ang itim na damit. May iilang bulutong sa kamay at muka. Nakakatakot din ang nangingitim nitong mga ngipin. Pasensya na po kayo.
Hindi ko po kayo napansin eh. Dolpo, halika na! Tumakbo na tayo! Dahil sa takot, napatakbo na din si Dolfo. Naiwang nakasalampak sa lupa ang matanda na hindi man lang nilingon ng dalawa. Dire-diretso lang sa pagtakbo ang magkaibigan hanggang sa makarating sa baryo. Malawak na palayan ang dadaanan nila sa gilid ng makipot na kalsada bago makapasok ng tuluyan. Bilisan mo yung takbo, Dolpo. Sa pagkakaalala ko, narinig ko yung kwento tungkol sa matandang may bulutong na yun eh. Pamilyar ka ba sa kwento ng huklubang aswang? Yung bumibisita sa mga buntis tuwing gabi sa baryo natin? Ang alam ko, may bulutong daw yun sa muka eh. Tapos may pagkakuba. Sigurado ko, siya yun. Siya yung nabangga ko kanina. Tugon ni Libay. Namumutla ang muka. Si Libay lang mag-isa sa tahanan ng araw na yun. Nasa anihan ang mga magulang sa ibayong bayan at kinabukasan pa uuwi. Habang ang kapatid naman sa bayan naninirahan dahil sa trabaho. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Mukhang nanghihina na yung matanda eh. Kung aswang yun, bakit natumba kagad nung nabangga mo? Akala ko ba malakas yung aswang tapos maliksi? Tanong ni Dolfo. Hindi kumbinsido ang kaibigan. Nang makapasok sa baryo, saka naman biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Nabasa ang magkaibigan at nahirapang ibenta ang mga nahuli. Ay nako, ang malas naman. Dahil sa ulan, walang nabenta sa mga nahuli natin. Ang mabuti pa, Dolpo, samahan mo na lang ako sa bahay. Lutuin na lang natin tong mga nahuli natin. Masasayang lang to eh. Wika ni Libay. Wala silang paglalagyan ng mga nahuling lamang dagat. Maaaring masira ito. Kaya minabuti nilang lutuin para mapakinabangan kahit papano. Lingid sa kalaman ni Dolpo na isa pang dahilan ni Libay. Nagpasama lang ito dahil sa takot na baka puntahan siya ng matandang hukluban. Alam niya na kung ito talaga ang laman ng kwento ng mga taga-baryo, hindi malayong gantihan siya nito. Teka nga, Libay. Matanong ko lang, bakit ba sobrang takot ka dun sa matanda? Wala namang magagawa sa'yo yung matandang yun ah. Kita mo nga kanina, hirap nang maglakad. Tanong ni Dolfo habang iniihaw ang ilan sa mga pugita bago ito pakuluan sa suka at gata. Hindi ka ba talaga nakinig sa mga kwento ko? Ang sabi ng lolo, wag daw ako magpapalinlang sa anyo ng tao. Lalo na yung mga hukluban. Gumagala sila sa bayan eh. Nagbabalat kayo sila pero ang totoo, meron talaga silang katangian. Mas nakakatakot pa nga sila sa mangkukulam eh. May kakayahan ng mga hukluban na manakit ng tao sa isang pitik lang ng mga daliri. Kaya nga minadali kita eh. Bago pa tayo mabatuan ng sumpa. Pagpapaliwanag ni Libay. Pasensya ka na. Nakalimutan ko na yung kwento tungkol dyan eh. Ang dami ko na kasing narinig na kwento. Ang dami mong sinasabi. Nasabi ba ng lolo mo kung paano makakaligtas sa mga hukluban? Tanong ni Dolfo. Sa hukluban wala eh. Pero sa aswang meron. Paulit-ulit naman ako sa'yo, Dolfo eh. Diba nga bukod sa pagiging hukluban, paniwala na mga kabaryo natin na aswang din yung matandang yun. Kaya nga mas lalo siyang naging mapanganib eh. Dapat magkasama tayo, lalo na mag-isa ka din sa bahay nyo, diba? Mamaya kung anong gawin sa atin nun eh. Tugon ni Libay. Pilit niyang kinukumbinse si Dolfo na manatili ng tahanan. Kahit maaga pa ng mga sandaling iyon, naalala niya ang kwento ng lolo. Sa lahat ng panlilinlang ang hukluban dapat ang pinakaiwasan. Hindi ito titigil hanggat hindi nagagawa ang nais sa isang tao. Ang alam lang ni Libay, mabisang panlaban sa aswang ang naiwan sa kanyang buntot ng pagi. Pero mas inaalala niya kung paano kukontrahin ang sumpang ipapataw sa kanya
sa oras na bigyan siya ng hukluban. Sumapit na ang hapon. Wala namang nangyari. Hindi nakita ni Libay ni Anino ng matandang babae sa labas. Pagsapit ng takip silim, payapa na ang paligid at nasa loob na ng bahay ang mga taga-baryo. Dahil sa kumakalat na balita patungkol sa aswang, takot ang mga residente na magpaabot ng gabi sa labas ng tahanan, lalo pat sa gasera lang nang gagaling ang lahat ng ilaw ng mga tao. Libay, inaantok na ako ah. Saka hindi naman ako mag-isa sa bahay. Talagang nananakit lang palagi yung tatay ko. Eh mamaya, gulpi na naman ako nun kapag nalaman niyang wala pa ako eh. Wika ni Dolpo. Mas inaalala pa niya ang galit ng ama kaysa sa kinakaharap na posibleng engkwentro sa aswang na ukluban. Ano ka ba, Dolpo? Latay lang at pasasamo ka ang aabutin mo sa tatay mo. Pero, kaya mo bang harapin mag-isa yung aswang? Kaya mo bang tignan ng sarili mo habang nilalapa nun? Wika ni Libay. Hindi naman nakaimik si Dolpo at ilang sandali pa. Tuluyan itong nakatulog. Habang si Libay naman, isa-isang pinuntahan ng mga bintana at pintuan upang masiguradong nakasara ang lahat ng ito. Hanggang sa bigla siyang nakarinig ng mga hagikgik. Paikot-ikot ito sa palibot ng tahanan. Biglang natahimik si Libay. Inilapit sa dingding ang tenga at pinakinggan ang nangyayari sa paligid. Hindi siya nagkamali. May babaeng humahagikgik sa labas at alam niyang malapit lang ito sa kanila. Nanginginig man ang tuhod. Pinilit pa rin niyang maglakad papalapit kay Dolpo para gisingin ito. Dolpo, gumising ka. Bumangon ka dyan. May tao sa labas. Hoy, Dolpo! Wika ni Libay. Malalim ang tulog ni Dolfo. Hirap siyang gisingin ang kaibigan. Kaya kinuha na lang ni Libay ang buntot pagi kahit hindi niya alam kung paano ito gagamitin. Nang makarinig siya ng pagsigaw ng kapitbahay, naglakas ng loob si Libay na sumilip sa siwang ng tahanan para makita kung bakit sumisigaw ang ama ng tahanan ng kapitbahay. Nakikita nito ang gaserang hawak ng lalaki. Ganun na lang ang takot na naramdaman ni Libay nang makita ang nasa taas ng tahanan nito. Naroon ang pinagmumulan ng mga paghagikgik. Tinatamaan ang nilalang ng liwanag na nanggagaling sa ilaw ng gasera. Pero hindi gumagalaw ang aswang. Nakatitig lang na tila nag-aantay ng tiyempo. Doon nakita ni Libay ang pagdating ng mga kalalakihan sa lugar. Pinagbabato ang aswang. Ang ilan ay may dala pang sibat, habang ang iba ay may itak. Bagamat hindi ito dapat ikatuwa, nagpasalamat si Libay na hindi sila ang pakay ng aswang sa baryo. Ang buong akala niya naroon ang hukluban para gumante sa kanya. Nagawang maitaboy ng mga residente ang aswang, pero hindi man lang ito nagtamo ng kahit kaunting galos. Saka pa lamang nagising si Dolpo bandang madaling araw nang makaramdam ito ng tawag ng kalikasan. Hindi ako makapaniwala sa iyo, Dolpo. Paano ka nakatulog ng mahimbing? May nangyari kayang gulo? Talo mo pa yung mantika kung matulog eh. Alam mo ba yung nangyari? Tanong ni Libay. Kakagising lang ni Dolpo. Pasensya ka na. Napagod yata ako sa sobrang pagtakbo natin eh. Tapos nakakapagod din. Nagluto ko ng mga nahuli natin. Ano bang nangyari? Tanong ni Dolfo. Wala naman. Yung kapitbahay nila Mang Igme. Inatake daw ng aswang kagabi. Inabol pa nga ng mga residente yung aswang pero hindi nila nagawang mahuli. Tapos ikaw naman, naglalaway dyan sa pagtulog mo. Tugon ni Libay. Napangiti na lang si Dolpo dahil hindi niya alam kung anong itutugon sa kaibigan.
Kinaumagahan kaagad namang nagpaalam si Dolpo na uuwi na ng tahanan. Uwi na muna ako sa bahay Baka hinahanap na ako ni tatay Isa pa, baka hindi naman totoo yung hinala mo sa matanda. O paano? Hindi ka ba sasamang magsimba? Tanong ni Dolfo. Alam mo, mabuti nga magsimba na nga ako. Yung huli kong simba nung buhay pa yung lolo ko 4 na taon na yung nakakalipas. Saka na ako pupunta sa Kakaoyan. Wika ni Levi. Dahil sa mga naging karanasan kahapon, nagpasya na lang itong magsimba, humingi ng proteksyon. Kung dati inaabot ng takip silim sa paghahanap ng gulay at may iuwing pagkain mula sa Kakaoyan, ngayon kahit umaga o terik pa ang araw, mukha ng aswang ang nakikita niya sa isipan. Nasa kabilang baryo pa ang simbahan. Wala naman itong problema kay Libay dahil matao ang dadaanan nila papunta sa misa. Mabuti na lang naisipan mong sumama sa akin sa pagsisimba. Malay mo hindi na tayo hanapin ng aswang. Nabasbasan na tayo ng pare At saka 'di ba takot sila sa banal na tubig? Alam mo, naisip ko lang bakit kaya hindi na lang tayo kumuha ng banal na tubig? Nang sa ganun, may dagdag tayong pangontra sa aswang. Wika ni Dolpo. Alam mo Dolpo, paminsan, ginagamit mo pala yung utak mo, no? Akalain mo? Pwede yun saan naman tayo kukuha ng lagayan? Ano gagawin mo? Iinumin mo? Tanong ni Libay. Nagulat siya nang may ilabas si Dolpo mula sa bulsa na 2 botelya. Dahil maaga silang nakarating, sinubukan nilang magpunta sa likod ng simbahan. Doon inilalagay ng pare ang mga banal na tubig. Paano mo nalaman na dito nakatago yung mga tubig? Mahirap tong mahanap Saka, hindi ito yung normal na tubig dun sa labas. Mas malalim yung basbas nito Tanong ni Levi. Isang beses, tumulong ako sa paglilinis ng simbahan. Nautusan ako ng alin na nagbabantay sa labas. Nawala ako nung dito sa loob hanggang sa napunta ako dito sa kwarto. Mabuti na nga lang, dito pa rin nila tinatago Tugon ni Dolpo. Pabalik na sana sa loob ng simbahan. Nagulat sila nang makita ang matandang pinaghihinalaang hukluban. Papasok din ng lugar. Teka Dolpo, sandali. Magtago tayo. Wika ni Libay. Mabilis niyang hinila ang kaibigan na kasalukuyang abala sa pagtingin ng mga santo sa simbahan. Bakit anong meron? Magdahan-dahan ka naman. Muntik ko na tuloy masagay yung santo. Tugon ni Dolfo. Hindi niya namukaan ang matandang papasok sa simbahan. Ano ka ba? Hindi mo ba natatandaan yung paparating na hukluban? Yan yung nabangga ko kahapon, doon sa kabilang kalsada. Ano kayang ginagawa niyan dito sa simbahan? Wika ni Libay. Nagulat sila. Kausap ng hukluban ang pari ng simbahan. Narinig nila ang pare na tinawag ang matandang babae sa pangalang Veron. Maya-maya pa umalis na ang pare. Ang naiwan si Lola Veron. Nakatayo ito sa may pasilyo. Lumabas na kayong mga pasaway na bata. Akala nyo siguro, hindi ko nakita yung pagkuha nyo ng banal na tubig ng simbahan. Saan nyo balak gamitin yan? Tanong ni Veron. Hindi na alam ni Libay ang gagawin. Hanggang sa kinuha nito ang botelya na may lamang banal na tubig. Isinaboy niya ito doon sa babae. Ikaw, hindi mo kami maloloko. Aswang ka! Wika ni Libay. Teka, natatandaan kita. Ikaw yung salbahing bata na bumangga sa akin kahapon. Akalain mo nagsisimba ka. At saka, anong aswang ba yung sinasabi mo? Dalaga pa ang nanay mo. Nandito na ako sa simbahan. Palibhasa kasi hindi ka nagsisimba.
Kaya puro aswang ang laman ng kokote mo. Tugon ni Veron. Lola, akala po namin, ikaw yung pinag-uusapang matandang hukluban, yung aswang sa baryo. Kasi po, nakakatakot po yung itsura nyo eh. Lalo na po yung nabangga kay ni Libay. Wika ni Dolfo. Bakit naman po kayo nandun sa likod ng baryo? Bihira po ang mga taong nagagawi dun. At isa pa, mag-isa lang kayo sa kalsada eh. Kaya naisip namin na kayo yung huklubang aswang na napapabalita dito. Pagpapaliwanag ni Libay. Abay malamang, malapit doon yung bahay ko. Malamang doon ako dadaan. Matandang hukluban baka mo, ay nagkakamali kayo. Kung ako ngayon, matagal ko nang tinahiyang bibig mo. Wala kang galang sa matanda. Tinakbuhan niyo pa ako pagkatapos niyo akong banggain. Tungkol naman dyan sa aswang na yan, hindi niyo ba alam? Hindi niyo kagad siya makikilala. Magaling siyang magtago sa mata ng mga tao. Maaring dalaga o hindi kaya batang babae. Parang magnanakaw yan. May kilala ba kayong nagnakaw na sinasabing magnanakaw sila? Di ba wala naman? Ay nako, mabaging ama. Patawarin niyo po ang mga batang to. Sige na, pumasok na kayo sa simbahan. Bago ko pa kayo isumbong sa pare. Yung mga nakuha niyong tubig, wala pang basbas yan eh. Wala ring bisa sa masamang elemento. Mamaya antayin niyo ako. Kukuha ako na may bendisyon na tubig. Hindi lang simpleng bendisyon. Pangontra yon sa mga nilalang. Pagpapaliwanag ni Lola Veron. Napaya si Libay. Sa kabila ng kabastusang ginawa sa matanda, kabutihan pa rin ang binalik nito. Nakilala kagad ni Lola Veron si Libay dahil kamukang kamukha ito ng ina. Nalito ang binata. Ngayon hindi niya na alam kung paano makikilala ang tunay na aswang na hukluban. Matapos naman ang misa, naghintay ang dalawa sa labas ng simbahan. Hindi nagtagal dumating si Lola Veron. Dala ang malaking bote na may lamang tubig. Ito. Ito ang totoong tubig pangontra sa aswang. Huwag yun ang subukin na hanapin ng huklubang aswang. Baka mapahamak lang kayo. Sa uli, iho, matuto kang kilalanin muna ang tao bago ka manghusga. Hindi porket ganito ang itsura ko, ako na kagad ang pinagbibintangan mong aswang. Sige na, umuwi na kayo. Mamaya kainin ko pa kayo eh. Biro ni Lola Veron na marahang naglalakad papasok ng simbahan. Doon lang nakahinga ng maluwag si Libay dahil hindi pala hukluban ang nabangga niya. Masaya at payapang naglakad ng magkaibigan pauwi ng tahanan. Alam mo Dolpo, mabuti na lang talaga niyaya mo ako magsimba. Kung hindi, baka inatake na ako sa puso sa pag-aalala eh. Akalain mo, naglilingkod pala sa simbahan nyo na pagbintangan natin? Wika ni Libay. Huwag mo nga akong idamay sa ginawa mo. Ikaw tong nagpupumilit sa akin na aswang si Lola Veron, di ba? May nalalaman ka pang ayon sa lolo mo palpak naman pala. Tugon ni Dolfo. Hanggang sa madaanan nila ang mga lalaking nag-uumpukan, narinig ang usapan ng mga ito. Paring Raul, nabalitaan mo ba yung pag-atake ng aswang kagabi sa bahay nila paring Igbe? Kamunti ka na palang mabiktima yung asawa niyang buntis eh. Mabuti na gising si paring Igme bago pa makuha yung bata dun sa tiyan ng misis niya. Wika ng isa sa mga kalalakihan. Oo nga, nabalitaan ko nga eh. Buti na putol ni paring Igbe yung dela. Kaya malamang hindi na yung babalik eh. Kung sakaling makakita ka ng tao na siguro putol yung dela, malamang yun siguro yung aswangan ah. Wika ng isa pang residente. Dahil sa narinig, nagkaroon muli ng takot sa isipan si Libay. Saksi siya sa pag-atake ng aswang sa bahay nila Mang Igbe. Hindi mabubura sa isip niya ang nakakatakot na itsura.
Narinig mo ba yun, Libay? Yan yata yung sinasabi mong aswang kila Mang Igme. Kung ganun, kapag nakakita tayo ng tao na hindi nakakapagsalita, o hindi kaya kapag putol yung dila, malamang yun yung aswang, no? Tama ba? Tanong ni Dolfo. Mas madali na nating malalaman kung sino talaga yung aswang. Sa oras na makakita tayo ng taong hindi nagsasalita siguro. Dolfo, iwasan mo kagad ha. Huwag mo nang kausapin para hindi tayo mapag-initan. Tugon ni Libay. Yan nga din yung nasa isip ko eh. Baka ako naman yung sunod na aswangin. Mabuti na lang nasa bahay yung tatay ko, may kasama ako. Eh ikaw ba? Kailan ba yung balik na mga magulang mo? Tanong ni Dolfo. Siguro nandun na yun pagdating ko sa bahay. Ang sabi nila, maaga silang uuwi ngayon eh. Huwag kang mag-alala, may kasama naman na ako sa bahay eh. Nagpatuloy lang ang magkaibigan sa pag-uusap hanggang sa makarating sa baryo. Pag-uwi ni Libay ng tahanan, wala pa rin ang mga magulang niya. Tila naantala ang pag-uwi mula sa anihan. Hindi na ito pinagtuunan ng pansin ni Libay. Inisip na lang niya na wala naman siyang atraso sa aswang, kaya malabong siya ang biktimahin nito. Muling nanumbalik ang sigla ni Libay. Naisipang ituloy ang plano sa paunguhan ng kabute sa kakahuyan. Wala nang pangamba ang binata na aatakihin siya ng aswang. Ay nako, sayang naman yung araw na to. Ang mabuti pa, subukan kong maghanap ng makakain sa gubat. Total, maaga pa naman. Wika ni Libay sa sarili. Yun na nga ang ginawa ng binata. Pumunta ito sa kakahuyan, dala ang itak at lalagyan ng kabute. Ang uring kabuting kukunin niya, tumutubo sa mga patay na kahoy pagkatapos ng araw ng pag-ulan. Maliit lang na kulay puti na madalas matagpuan sa mga patay na puno ng mangga. Narating ni Libay ang kakahuyan ng walang problema. Maaliwalas ang kalangitan. Maririnig ang pag-awit ng mga ibon sa taas ng puno. Sabi ko na nga ba eh, marami ako makukuhang kabuti. Mukhang sobra na to para sa akin. Ang mabuti pa, dadalhan ko din si Dolfo kapag luto na. Sakto, may natira pa yatang inihaw na pugita sa bahay. Wika ni Libay. Plano niyang gataan ito. Ihalo ang natitirang pugita. Pero halos mapatalon siya sa gulat nang makarinig ng boses. Hindi maganda na mag-isa ka lang dito sa kakahuyan. Alam mo naman ang balita sa baryo tungkol sa aswang na gumagala. Wala ka bang magulang? Hindi ba nila nasabi yung aswang tungkol dito sa lugar? Sa ginagawa mo parang pagkain ka na kusang lumalapit sa aswang. Iho, alam kong hindi ka kasing bait ng kaibigan mo. Pero sana makinig ka sa akin. Umuwi ka na. Palipasin mo muna ang ilang araw. Aktibo ang mga aswang ngayon. Nasa baryo nyo ang matandang huklubang aswang na kinakatakutan maging naming mga albularyo. Eto, kunin mo itong patalim. Isabit nyo sa labas ng pintuan nyo. Nasa itaas ang hawakan ha. Mabisayang pantaboy sa mga ligaw na aswang tuwing gabi. Sige na, umalis ka na dito. Baka madaanan ka pa ng hukluban. Dahil sa narinig, nanumbalik ang lahat ng takot na pilit na sanang kinakalimutan ni Libay. Sa sobrang pag-aalala, ni hindi niya nagawa pang magpasalamat sa matanda. Bukod sa uklubang aswang, nagtataka si Libay kung paanong eksaktong naroon si Mang Tiago kung nasaan siya. Tila ba sinusundan siya nito? Hanggang sa napansin ni Libay na malapit na siya sa dalampasigan na palaging pinagkukunan ng pusit at alimango. Nang makalabas sa kakahuyan, saka pa lang niya nakita na malapit ng magdilim. Hindi niya namalayan ang oras sa kakahuyan dahil sa yabong ng mga puno.
Malayo pa ang lalakarin ng binata kaya nagmadali na itong umuwi ng tahanan. Tumakbo na si Libay. Nasa likod siya ng baryo at bihira lang ang mga taong pumupunta doon dahil sa sobrang sukal ng daan. Doon na nag-umpisa ang totoong kilabot sa buhay ni Libay. Pagliko niya sa pakurbang daan kung saan tanaw na ang baryo, may nakasalubong siyang babae, nakabelong itim, nakayuko, tuwid ang lakad. Diretso itong naglalakad sa kabila ng daan. Si Libay halos maihina sa takot habang naglalakad, hanggang sa umarap ito sa kanya. Inabutan ka ata ng dilim sa daan, iho. Hindi ka ba nasabihan? Delikado ang gantong oras, lalo na sa lugar na to. Wika nito. Hindi makapagsalita si Libay. Nagtaasan ang lahat ng balahibo niya sa katawan. Pasuray-suray kung maglakad ang matanda papalapit sa kanya. Kusang kumilos ang mga paa ni Libay at kahit matutumba na siya sa pagtakbo, pilit pa rin niyang binilisan at halos maubusan na ng hininga. Pero nakasunod pa din sa likuran niya ang matanda. Mabilis sa papalapit. Alam niya anong oras maaabutan na siya nito. Hanggang sa bigla niyang naalala ang ibinigay na patalim ni Mang Tiago. Maliit lang ito at tila pambalat lang ng mangga. Wala nang pagpipilian si Libay. Kinuha niya ang patalim sa supot at sinuot bilang kwentas. Hindi niya na nilingon pa ang matanda. Naririnig pa rin niya ang pagtawa nito na umeeko sa buong paligid. Hanggang sa nakarinig si Libay ng pagaspas ng pakpak mula sa likuran. Naku naman oh, lumilipad pa. Paano ko makakatakas nito? Saan ba ako pupunta? Wika ni Libay. Nadapa siya sa lupa nang subukan ng aswang na dagitin siya. Hindi naman kabigatan si Libay, pero hindi siya naiangat ng aswang. Nawala ng balanse ang nilalang. Bumangga sa puno sa harapan. Sobrang bilis ng pangyayari. Hindi makapaniwala si Libay na buhay pa siya. Nakabagsak na sa lupa ang aswang. Kailangan niya ng magmadali. Konting distansya na lang naroon na siya sa baryo. Hanggang sa muli niyang narinig ang pagaspa sa itaas ng mga puno. Nakabangon na ang aswang. Alam niyang swerte lang ang nangyari kanina. Hindi titigil ang nilalang hanggat hindi siya nakakain. Maliit man ang tsansa, sinika pa rin ni Libay na tumakbo. Desperado na ito kaya maging ang mga nakuhang kabote, inihagis niya na sa humahabol na aswang. Muli siyang naabutan ng nilalang. Tinangka siyang ilipad sa ere. Pero ganun pa rin. Nabigatan ito. Hindi siya kayang iangat ng aswang sa lupa. Nagkaroon ng pagkakataon si Libay para mahawakan ng pakpak ng aswang. Hindi rin maintindihan ni Libay kung bakit bigat na bigat ito sa kanya. Mukhang may silbi yung binigay sa akin ni Mang Tiago ah. Tignan natin kung makakalipad ka pa. Wika ni Libay. Gamit ang punyal, walang tigil niyang pinagsasaksak ang likuran ng aswang. Sa bawat unday nito ay siyang pagsigaw ng aswang. Tila sobrang nasasaktan sa ginawa ng binata. Ang takot na nararamdaman kanina ay napalitan ng puot. Ngayon aswang na ang naging biktima. Biglang may humawak sa mga kamay niya. Pinigilan ito sa pag-unday ng saksak. Iho, pwede ka nang tumigil. Wala nang laban sa'yo ang aswang. Ibinigay ko ang punyal sa'yo para protektahan ka at maiwasan ang pagdanak ng dugo. Hindi para pumaslang ng ibang nilalang. Sige na, umalis ka na dito at ako nang bahala. At ikaw namang nilalang ka. Dolor, sana magtanda ka na.
Makontento ka na lang sa mga nakukuha mo sa kagubatan. Huwag ka namang biktima uli sa baryo. Gusto mo bang maulit ang pagtugi sa lahi mo? Pinagtabuyan ko na kayo dito eh. Pero ayang ka na naman. Wika ni Mang Tiago. Doon lang kumalma si Libay. Sinunod nito ang utos ng matanda na umuwi sa kanila. Labis pa din ang panginig ng mga kamay ng binata. Hindi sa takot, kung hindi sa galit. Nais man niyang tuluyan ang aswang. Pero may kakaiba sa salita ni Mang Tiago na kayang magpasunod sa binata. Nang sunod na araw, muling nakita ni Libay si Mang Tiago. Maaga itong kumatok sa pintuan. Manong, ano po bang kailangan niyo sa akin? Ano pong nangyari sa matandang hukluban? At saka, paanong hindi niya ako napatamaan ng sumpa? Kahit nga mabuot ako, hindi niya magawa eh. Sino po ba talaga kayo? Sigurado kong hindi ka naman taga dito sa amin eh. Tanong ni Libay. Dahil dyan sa punyal na hawak mo. Yan ang naging pananggalang sa mga sumpang binitawan ng hukluban. At dahil suot mo yan, hinding-hindi ka kayang iangat ng kahit anong elemento o nilalag. Nakausap ko na ang pamilya ni Dolor. Simula ngayon, titigil na sila sa panggugulo sa baryo. Pero huwag kang magpapakampante. Pwedeng isang araw sa pag-alis ko, mag-aasik na naman sila dito. Para naman sa tanong mo kung sino ko. Sabihin na lamang natin na isa kong matandang gala. Siguro naman, may natutunan ka sa mga nangyari sa'yo. Malayo pa ang lalakbayin mo sa buhay. Sikapin mong maging mabait na tao sa araw-araw, iho. Tugon ni Mang Tiago. Kung gaano kadali na dumating sa buhay niya si Mang Tiago, kaagad din itong lumisan. Wala nang pasabi, bigla na lang itong nawala. Naiwan kay Libay ang punyal na ibinigay ng matanda. Tila sinunod naman ng mga aswang ang kasunduan sa matanda at hindi na muli pang bumalik sa baryo nila Libay. Habang si Dolfo naman at ang tatay, hindi nagtagal, nagkaayos ang dalawa, nabawasan na ang pag-inom nito. Muling naging payapa ang baryo. Hindi alam ng mga residente kung sino o kung paano ito nangyari. Tungkol naman sa tubig na merong dasal, hindi nila ito nagamit dahil sa kalasingan ng ama. Aksidenteng nainom ito ng tatay ni Dolfo nang umuwi ng sobrang lasing. Si Libay naman, magmula ng insidenteng iyon sa buhay niya, pilit niyang binago ang pananaw. Sinikap na mas maging mabuting tao sa araw-araw. Hindi kagad nanghuhusga. Hanggat makakaya, tumutulong sa iba. Ang Ninuno.